Ayan, so magandang nakamute pala ako mga kahaps. Isang magandang tanghali sa ating mga kahaps dyan na nanonood ngayon. So lahat ba tayo nagtanghalian na kasi syempre medyo lunch na. So ano bang ulam niyo dyan? Patikim naman. Ayan, so syempre sa mga kahaps natin dyan na tutok din talaga habang nanonood dito sa ating Happy Noy TV Live. Kaway-kaway naman tayo dyan. Ayan, so sa mga bago nating kasama pala, Lay, no? Hello rin po. Ako po si Jeff. At syempre, hindi mawawala dyan yung isa nating kasama talaga. Si Lay. Yan, Lay, batiin natin ng ating mga kasama ngayong hapon. Yes, so good afternoon sa lahat ng mga lahat ng mga kahaps natin dyan. So hello sa inyo dyan na mga, I'm sure may mga iba't iba tayong ginagawa ngayon na habang nanonood ng ating Happy TV Live at sa mga talaga namang suki na natin dito sa ating tintuhan ng Martes at Huwebes dito sa ating Happy Noy TV Live. So ready na ba kayo mga kahaps, no, na malaman ang ating mga pag-uusapan o ating mga usapin ngayong araw na ito? Dahil kung ready ka na, no, ngayong Thursday episode ay don't forget to tag your Facebook friends na meron ding hashtag goal na hashtag goal this 2021, no? Dahil sigurado yung pag-uusapan natin ngayong araw ay makaka-relate ang lahat. At syempre, wag rin nating kalilimutan na i-share itong Happy Noy TV Live, no, mga kahaps, no, dahil more share, more views, and more comments, at syempre, mas marami tayong pwedeng matutunan mula sa isa't isa. I agree. And kaya naman doon sa ating mga kahaps, no? Ay, inuubo ba? Sa ating mga kahaps, no, na hindi pa tapos sa registration. So don't you worry, i-continue nyo lang ang inyong pag-register ngayon para kung sakali bago matapos ang ating Happy Noy TV Live ay malay nyo mabigyan na kayo ng SHC number na magagamit ninyo sa ating mga palaro. Ayan. And before anything else, yung registration na yan sa mga kahaps natin na nagtataka, wala pang sa mga Happy Noy card number na tinatawag dyan, ay meron dyang link na nakapin dyan sa ating comment section sa ibaba. So i-click nyo lang yung link na yan dahil i-redirect kayo niyan sa paano magre-register. Okay? So it's one time lang and it's free. So kung once na meron ka na sa mga Happy Noy card number, kahabs, ay hindi mo na kinakailangan i-click yung link. Okay. Yun. So bago tayo, yes, go. I would like to greet pala yung every episode na nating mga hobby is yung pag-greet natin doon sa ating first 3 commenters talaga na ramdam po yung suporta every time na meron tayong Happy Noy TV Live. So, ito ay nag-iba-iba naman. Pero special shout out kay Tita Roma Tejero, ayan, Tita Che Olidan, and Tita Girly Morco na hindi din talaga nagpapalagpas ng ating episode every Tuesdays and Thursdays. Yes, and shoutout muna tayo. Good afternoon sa inyo, Tita Roma Tejero. Yan nga ang ating mga naunang nanood na ating Happy Noy TV Live. Kasama na sa daily routine watching Happy Noy TV Live every Tuesday and Thursday. Hindi kompleto ang week kapag nakamiss ng HTL. Hashtag vision na to. Wow. Yan yung mga magagandang vision na dapat na araw-araw. Ayan. Kung pwede lang araw-araw talaga eh. Yan. Shout out kay Tita Jepina Sososko. Sabi niya, magandang hapon Sir Jeff and Sir Lee. Ayan, Tita Jepina, ikaw ba ay kumain na? Ayan. So i-comment nyo na rin yan dito sa ating comment section. Ayan. At mula naman kay Tita Alma Nonog, sabi niya, watching from La Union. Ayan, medyo panorte. And then kay Tita Merlin Noveno, sabi niya, magandang hapon po. Happy Noy at mga kahaps. Ayan. And magandang hapon sa lahat ng mga kahaps natin, mga bagong tagapanood natin ngayon. At syempre, yung parating, tulad nga na sabi ni Tita Roma, yung madalas na nanonood ng ating HTL. Ayan. Live dito sa ating Happy Noy page. From Santiago Isabela pala, no, parang bago ko lang din narinig yung pangalan ni Tita Jennifer Gamad. Ayan, happy viewing po. So, Tita Jennifer, don't you forget na itag na rin yung mga Facebook friends para sama-sama tayo magkwentuhan at magkaroon ng insights at mga dagdag kaalaman na makukuha natin sa ating mga kasama dito sa ating kwentuhan for today. Correct. And don't forget mga kahaps, no, kapag tayo ay nagko-comment dito sa ating Happy Noy TV Live at share natin itong HTL, ay make sure na doon tayo mag-comment sa mismong live na nangyayari sa ating Happy Noy Facebook page. Dahil doon namin nagbabasa ngayon yung mga real-time comments ninyo. Okay? Yes. Ayun.
So bago tayo magtungo mga kahaps sa ating pag-uusapan ngayong araw sa ating episode ay magkaroon muna tayo ng kaunting kulo, di ba? So yung mga kahaps natin sa mga bagong viewers natin dyan, ganito lang kasimple yung ating gagawin. So gagamit tayo syempre ng ating format, di ba? So dapat ang format dapat nakadress tayong lahat. Charot. Hindi. So dapat ang format natin na i-comment nyo dyan sa ibaba, dyan sa ating comment section, ang gagamitin natin. So makita nyo rin dyan sa ating screen yung format na yan. So ang format ay ang inyong SHC number, space, your full name, space, hashtag HTL goals, space, ang inyong kasagutan dun sa aking ibibigay na katanungan. Maya-maya na ng konti, pero yung maya-maya na yan, ito na yon. Pero uulitin ko muna uli yung format para at least makapagbago pa kayo dyan ng mga ilagay nyo na sa comment section. Okay? So ulitin ko mga kahaps, bubunot tayo ng happy winners bilang paniwala bago tayo mag-discussion. Okay, so ang gagamitin yung format ay ang inyong SHC number, space, your full name, space, hashtag HTL goals, space, ang inyong kasagutan. So bibigyan lamang namin kayo ng 2 minuto para sumagot o para magkomento dyan sa ibaba. At bubunot tayo ng 3 happy winners gamit ang ating comment picker. Okay? So mga kahaps, kung game ka na, type nyo nga dyan sa comment section yung game na, yung salitang game na. Kasi pag nabasa ko yan, game na. Game na talaga. And also para pala doon lay sa ating mga kabisig friends. Ayan, kasi para sa ating mga kabisig friends, pwede nyo pong gamitin yung kabisig SHC number ninyo. So, di ba nag-register po kayo, may binigay sa inyong number. So, para makasalip, yun naman po ang pwede nyong gamitin para doon sa kapalit ng SHC number dito. So, kabisig SHC number ninyo, yung inyong ilalagay. Yan, so yan, may mga nakababasa na ako nagigame na kila Tita Margie Robles, kila Alpha P, yan, kila Tita Alma Nonog. Ayan, so game na rin sila. Game na kayo, hindi pa ako game. Okay, so mga kahaps, 2 minuto, bubunot tayo ng 3 happy winners matapos ang 2 minuto. Ayan, ang katanungan. Ayan, ano sa tingin mo ang hadlang o madalas na nakakasagabal sa iyong pag-iipon? Okay, timer starts now. 2 minutes. Ayan, nakikita natin sa ating screen. Okay, ulitin natin ang ating format na gagamitin sa ating pagkokomento. Ang format na inyong gagamitin ay ang inyong SHC number, space, your full name, space, hashtag HTL goals, space, yung inyong kasagutan mula sa tanong na ano sa tingin mo ang hadlang o madalas na nakakasagabal sa iyong pag-iipon. Ayan, comment nyo na yan dyan dahil 2 minuto lamang ang aming ibibigay tapos pagkatapos na pupunot tayo ng 3 happy winners mula. Okay. Ayan, so mga kahaps sa atin dyan, sa mga hindi pa nag-register, please continue your registration para makatanggap na kayo ng SHC number ninyo. And also, para sa ating mga kabisig friends, gamitin nyo po yung inyong kabisig SHC number para makasagot at mapili kayo dito sa ating unang palaro. Yan. Yeah, so tandaan nyo mga kahaps, no? Tingnan nyo yung format na nakikita nyo dyan sa ating screen. So i-make sure na tama ang inyong format dahil posibleng hindi kayo mabunot ng ating comment picker kasi naka-filter yan base sa ating hashtag na ginamit. So dapat hashtag HTL goals. Okay, that may S. Mahalaga mga kahaps na tama yung spelling ha, kasi ayun nga sinabi nila, pag mali yung spelling doon sa format, sayang naman yung mga entry ninyo at mga insights na sana pwede kayong manalo. Kasi ito naman para gumagawa tayo ng tamang format para maging fair doon sa ating mga kapwa negosyante na sumagot talaga ng tamang format, tamang spelling, tamang SHC number na tugma doon sa full name na kanilang inilagay. So ayan, meron na lamang tayong around less than 30 seconds, I think, 25, 20 seconds. Ayan, mga kahaps, so feel free, comment nyo lang dyan ang inyong mga kasagutan dahil patapos kayo mag-comment ay tatawag na tayo ng 3 happy winners ng community. So meron na lamang tayong 5 seconds to answer. Isipin mo po, umpisa pa lang, meron na agad mo premyo. Ay, nako. And done! Okay, time is up mga kahaps. Ayan. So I think for sure ready na yung mga kahaps natin na na makita o malaman kung sino-sino ang mga mabubunot ng ating comment picker. Oh, by the way, ang manana ang mabubunot at papalari mamaya. So i-announce natin lahat ng happy winners na yan bago tayo matapos ay maaaring manalo ng tigwa 100 pesos each sa kanilang mga GCash account. Yan. Syempre. So, comment picker, ready ka na ba?
go! Ayan. So mga kahaps ha, so dito pag nakita po natin yung pangalan natin, so ito po ay kailangan pa natin i-verify din. So dito mahalaga na kasi binibigyan para tugma or masunod talaga yung format. And ito po ay randomly selected. So hindi po namin ito pinipili. Si comment picker po or yung random na system natin sa random generator natin yung pumipili nito. Ayan. Nakikita nyo yan mga kahaps, live na live, no? So real time yan, nakikita nyo kung sino-sino yung mga ating binavalidate, sino-sino yung mga pangalan na nabubulot na yan. At isa na nga dito ay si Tita Dionaline Falquesa Pahandilan. Sabi niya, ang madalas po na hadlang sa aking pag-i-invoke ay kung nagkakaroon ng hindi inaasahang problema. So nadudukot ko talaga. O yung mga emergency no related na mga expenses. Ayan. Ayan. Si Tita, nabunot din si Tita Kathleen Joy Ortega. Sabi niya, mga gastusin at mga pangangailangan sa araw-araw at ang pandemic ngayon. Yun. Nag-aantay na lamang tayo ng isang pangalan mula sa ating comment picker. Sino kaya ang swerteng pangalan nito na ating i-validate maya-maya na paunti. Ayan. So dito mga kahaps, make sure lang po na i-continue nyo lang yung pag-comment niyo kasi baka mamaya sa susunod nating palaro for today is isa ka na rin doon sa lucky happy winner natin. Ayan, nabunot natin si Tita Majoy Gabian. Ang sabi niya, kapag po may importanteng bibilhin like gamot or mga emergency purposes din. Yun. So nabunot na natin yung ating tatlong happy winner sa ating umpisa pa lamang ng ating Happy Noy TV Live. Yan, syempre may kinalaman din yan yung mga yan doon sa ating pag-uusapan for today's episode. So yung mga hindi nabunot, don't you worry dahil meron pa yan maya-maya tayo during our discussion at bago tayo matapos may mga katanungan pa tayo, may mga ganyan ganap pa tayo. So, wag niyong i-miss itong ating pag-uusapan. Okay. Oo, kaya doon naman sa mga kahaps natin, kung nafe-feel nyo na kung ano yung ating topic for today, i-comment nyo nga yan kung ano yung hula ninyo na ating pag-uusapan kasi ito naman may mga pa-clue na kami doon sa aming tanungan, sa aming episode title. Sa tingin nyo, ano yung topic natin for today? Yes, kasi 'di ba kaya nasabi natin medyo konektado yung ating pag-usapan mula doon sa nakarang episode sa ngayon kasi syempre medyo nabitin tayo sa kwento kasi ang haba medyo mahaba na Tuesday at syempre I'm sure and we're sure na super na magagamit or super magkakaroon sila ng impormasyon dito sa ating pag-uusapan for today's episode. Bakit? Kasi ito nga si Tita Maria Victoria Uy. Ayan, shout out Tita Maria Victoria Uy. Ayan, good afternoon. Nag-comment na sana daw ay mapag-usapan natin ang tamang sistema ng pag-iipon para hindi ito magalaw at masiguro na magamit ito sa pag-abot ng ating goal. Ayan. So, ano yung tamang sistema ng pag-iipon? Yan ang pinakatanong ni Tita Victoria. So parang ito galing pala, nabunot pala mula kay Tita Victoria. So mga kahaps baka sabihin nyo, nagpapa-comment kami tapos di namin binabasa. So itong topic natin ay nagmula kay Tita Maria Victoria. Uy, so paano ba yan, Lay? So dito, may special gift uli dahil mula sa Happy Noy si Tita Maria Victoria. Dahil katulad ng mga ibang episode natin, di ba naghingi tayo ng mga topics na pwede natin pag-usapan. So dahil napili natin si Tita Maria Victoria ay makakatanggap siya ng special gift. Ayan, mula sa Happy Noy. At mga tandaan, binabasa namin to. So mahalaga, continue nyo yung mga insights ninyo, mga comments ninyo. Malay nyo, yung inyong topic or mga problems or mga concerns. Hindi naman problem talaga. Mga concerns ay pwede natin pag-usapan sa mga susunod na araw. Kasama yung ating mga kahaps, syempre. Yes, and before kayo mag-comment dyan mga kahaps, no? Babaguhin natin ng kaunti ang ating format na gagawin. Okay, so para mamaya mabunot tayo ng ating comment picker. So ang gagamitin nating format, makinig, no mga kahaps, dyan sa ibaba ay nakikita nyo rin dyan siguro sa ating screen, no? Yung ating format na gagamitin mula ngayong mag-start na tayo ng ating pag-uusapan hanggang matapos. Ayan. So ang format ay ang inyong SAC number, space, your full name, space, #HTL Road
to 21K Space. ang inyong magiging komento. Okay, so ulitin natin ang ating format na gagamitin dyan. Simula ngayon hanggang bago tayo matapos ay ang inyong SAC number, Space. your full name, Space. hashtag HTL Road to 21K, Space. your comment. Okay, so Ah. yan. Okay, ready na ba? So ano nga ba yung tamang sistema sa pag-iipon para di rin natin ito magastos, hindi mabawasan at magpatuloy yung ating pag-iipon, Lay? Mhm. So actually, Mahabs, no, wala naman talagang isang sistema ng pag-iipon. Mm-mm. So parang sabi nga nila, what works for you might not work sa iba. Paano, Char? sa iba nga, di ba? Hindi, yung pwedeng sistema na ginagawa mo, hindi mo pwedeng i-generalize yan na karamihan ay gumagawa nito o sila rin ginagawa yung sistema na yun. So Ano ikaw yun? mga kahaps, di ba, na nagnonood ngayon, so pwede yung paano kayo, anong klase ng pag-iipon ang ginagawa ninyo, for example. So, pwede nyo yan i-comment dyan sa ibaba. Pero dito sa pag-uusapan natin, maaaring may mga sistema, pero may maaari ding may mga principles or guidelines tayong ginagawang gabay, no, patungkol sa pag-iipon. Ayan, so yun naman pala. So mga kaso, so, dito pag-uusapan natin yung mga guidelines na yan. So alam niyo naman, Kaps, ang sarap magbasa ng mga comments niyo kasi sobrang puno Not necessarily, hindi necessarily guidelines, but principles or mga ilang mga paano yung sistemang ibang yan. paraan. Yes, ayan. Kaya naman, so dito mga kahaps, so dahil binabasa nga namin ang inyong mga comments, pumili kami ng ilan na talaga namang magagamit natin at tugmang-tugma para sa ating discussion for today. Ayan. So para sa, ito naman pagbuo ng sarili nating sistema sa pag-iipon. Kasi kanya nabanggit nila na hindi naman iisa kasi ito ay nagdedepende pa rin kung ano yung sitwasyon natin, kung ano yung kaya nag-iiba-iba yung paraan ng pag-iipon natin sa bawat isa. Kumbaga, ito ay unique sa bawat isa. Ayan. So yan, actually mga ka-house, binabasa natin yung mga comments ninyo tulad na sabi natin kanina. Binabasa natin lahat ng mga komentong yan mula bawat episode, no, ng ating Happy Night TV Live. Kaya kung meron kang tip o advice, ibang tip yung tip na paano mag-ipon, iba yung tip na uy, merong dito nagchichismisan, Char. And then, mga gano'n. Good tip o advice din kayo dyan, no, na maaaring nating mag-share sa iba kung anong klaseng sistema o ano yung madalas na ginagawa ninyo patungkol sa pag-iipon, ay maaari nyo yan i-komento dyan sa ibaba. Malay nyo sa mga susunod nating episodes ay meron tayong mga pa-surprise, no, na gift mula dyan. Mga gift yan. Ayan, so isa na nga dyan, Lay, sa mga nabasa nating comment, no, is yung mula kay Tita Ning. Ayan, so ayan, sabi niya maging firm sa pag-abot ng goals kasi sabi niya mahalaga na kung may goal tayo na naset or target na amount, dapat firm tayo na abutin ito. Yan, huwag tayo magpadala lalo na kung may mga online sale dyan. Kasi ito yung kumbaga dito ang nakikita ko binabanggit niya is kapag nade-distract tayo, kumbaga distraction kasi lalong-lalo na pagdating ng mga online sale. So halimbawa may nag-iipon na tayo, ayan, ito isa na. Yung katulad ang goal natin ay makabenta nga ng, katulad ng kwento na makabenta ng ref. Ayan. So nag-iipon tayo. Ginawa na natin smart goal and then nasa process na tayo. So biglang may dumating na ay may sale na gusto kong produkto. May sale na gusto ko bagay para sa akin. Dito isa yun dyan parang nagiging distraction natin yung mga ganyang sale. So dito dapat mahalaga na maging firm tayo. Parang ang sinasabi is ito yung aking pera na para dito sa ating goal na ito. Itong pera ng pinag-iipon ko para dito sa ating goal na ito, na halimbawa ay ref, nabanggit na as example nila last time. So dito dapat firm tayo na hindi natin to gagalawin. Kumbaga mag-ipon tayo, mag-separate tayo ng pwede natin gawin is mag-separate tayo ng pangbili ng mga bagay na gusto natin para hindi natin naggagalaw yung una nating goal na ating sinet. Actually, yung tingin ko dito sa sina ni Tita Ning, no, na kinomento niya, parang kasi ito first things first, no? Yes. So importanteng i-establish muna natin kung ano yung specific goals natin, kung bakit tayo mag-iipon, 'di ba? So i-set natin yung reason, yung dahilan bakit kailangan mo mag-ipon.
Yan. Perhaps, Yes. kung nasagot mo na yan, kung question mark pa rin sa'yo yan, bakit mo kailangan mag-ipon? Kaya importante kapag nag-iipon tayo, dapat malinaw sa atin kung ano yung pag-iipunan natin. Simply because, anong ang dahilan? Because ano ang dahilan? Ano yung main reason bakit natin kailangan maging specifics, bakit natin kailangan establish ito? Simply because kailangan natin ito yung magiging motivation natin for us to reach that goal. Okay? So yun lang mga kahas. Establish yung iyong goal, yung clear goals kung bakit kailangan natin mag-save. Ayan, may insight nga from Tita JP na susos ko. Sabi niya ay, konting tipid lang po para makaipon. Yan. Kasi ito naman para kung may goal, ginugol tayo, mahalaga talaga na magkaroon tayo ng ipon para doon sa ating ginugol. Ayan. Sabi ni Tita Margie Robles, ang tamang sistema sa pag-iipon para hindi ito magalaw sa ibang bagay ang pag-set ng goals. Exactly. So yan yung sabi natin kanina kung para saan ang ating pinag-iipunan at sa pamamagitan din syempre ng pag-secure ng ating alkansya. Dapat alkansya natin is yung mahirap na mabuksan with Ayan, yun yung sabi ni Tita Margie. Alkansyang pwedeng basagin talaga para pag mahirapan ka talaga kung kailangan mong gamitin is ito parang mapipigilan na rin sa pagdukot-dukot din talaga. Ayan. From Tita Mylene Javier, sabi niya, bawasan ang luho. Ayan, huwag masyadong matakaw. Tsaka dapat talaga may disiplina sa pag-iipon. So, grabe naman yung matakaw. Nag-crave lang, gano'n. Nag-crave lang. Pero, ayun, ang pinapoint lang ni Tita is, kumbaga, i-balance yung luho, kung ito ba ang luho na ito, makakasagabal sa pag-iipon. Ayan. So, disiplina sa pag-iipon. But overall, establish your clear goals. Okay. Yes. So, yun. Next naman is yung isa rin sa nabasa natin, Lay, na comment mula kay Tita Alma Nonog. Sabi niya ay maging disiplinado sa pag-iipon. Siguraduhin na ang sinet na iipunin araw-araw ay mapapanindigan. Maging disiplinado rin at pigilan ang sarili sa paggamit ng pera na inipon para sa ibang bagay. Ayan, ito yung sinasabi mo, Lay, last episode na, kaya natin yung daily na lagi. Sige, nag-set tayo, 100 pesos. For today, tomorrow, 100 pesos ulit. Ayan, dadami yan. Abot maging week. Tapos, another week. Ngayon, dito, papapanindigan ba natin na yung pera na inipon natin, hindi natin mababawasan hanggang maabot natin yung ating goal. Actually, dito, sinasabi ni Tita, Tita Alma, na importante dito kasi sa is yung consistency. So consistency is laki nga yung ika nga nila, di ba, ng pag-iipon. Pero may mga iba kasi talaga na nabanggit ni Tita, si Tita Margie, na pag nag-aalkan siya usually sa bahay and then dapat secure. Yun kasi ang klase ng pag-iipon kadalasan natin mga Pinoy pag nag-aalkansya tayo ay ang medyo disadvantage lang yan ay meron tayo kasi direct access to that alkansya. So kapag gano'n na nangyayari, kahit sinasabi mo nating nag-aalkansya tayo, tapos madali siyang mabuksan and may direct na tayong access para kumuha ng mga inipon natin. At the end of the day, I mean, quarter for example, kung nag-set ka ng gano'n, ay wala rin, di ba? So, parang wala ring silbi yung ganong klaseng pag-ipon. And also siguro dito makakatulong yung dapat mas secure. Sabihin natin, sige, nasa bahay yung alkansya, but tulad na sabi ni Tita Margie, dapat mas secure. So, halimbawa, yung hindi talaga siya nabubuksan. O yung mga hinayang kang buksan. For example, yung batong alkansya. Yung babasagin talaga. Ganyan. Siguro naman di mo babasagin yun para lang sa 50 pesos. I mean, diba yung laman na yun? Yan. Also din, dito sa pag-ipon na to, sa nabanggit ni Tita Alma, yung kind of discipline, siguro makakatulong din sa atin yung paglalagay ng label doon sa klase ng ating ginagawang pag-ipon. So kung alkansya ang ginagamit natin sa bahay, so para saan yung tulad ng balik tayo sa una, kailangan malinaw ano yung pinag-iipunan mo na
na yun. Oo. Kung meron din inaasahang emergency fund kang pinag-iipunan, meron ding label yun. Kung para sa ref o kung para sa anumang gamit sa bahay o para sa future ng anak. So dapat importante na may makakatulong yung pagle-label natin ng mga ganung bagay para yung discipline natin is na alam mo yun, yung kind of behavior natin ay parang na ginagawa na natin siyang habit. Tuloy-tuloy. And not necessarily, I'm not pertaining dun sa, ayan, nagiging madaldal na naman ako. Pertaining dun sa alkansya, mga ka-house. Maaari rin kasi, halimbawa, meron kang passbook, meron kang savings account, meron kang alkansya sa bahay. So, kailangan clear lang sa atin siguro kung gusto nating magkaroon ng systematic na pag-iipon is para saan yung halimbawa ATM natin. So ito pa ay para sa mga pag-iipon natin ipon natin mula sa tindahan ng passbook para sa emergency, for example. May yun tapos yung alkansya natin sa bahay is para sa gamit na pambili ng gamit para sa ating bahay. Alam mo yun? So I mean, mas malinaw na may ganong sistema na mas may label ka sa bawat anong klaseng kung saan naka-input yung pera. So yung mga ka-hubs, kung meron ka mga ganyang experience, ay pwede mo yan dyang i-share sa ibaba kung anong klaseng pag-iipon din ang iyong ginagawa. Para at least makita at mabasa rin natin yan. Para makarelate. Kumbaga ito yung magawa din ng ating mga ka-hubs na nagsusubok din mag-ipon. Isa nga din nakita ko rin is yung kung hindi talaga maiwasan yung pag-iipon, so na wala tayong alkansya may alkansya tayo, mga grapon-grapon, pero make sure mga ka-hubs, ito pwede natin ilagay sa bangko para yun nga yung risk na madaling madukot kasi natin para magamit sa mga luho. Di maiwasan, syempre pwedeng minsan pa i-treat din natin yung sarili natin, pero make sure na yung gagamitin natin pang treat sa ating sarili is hindi naman doon galing sa ipon, kasi meron tayong sinusunod na meron tayong goal na gustong i-achieve. Ayan. So go. From Tita Jane Cleopas nga, sabi niya, para sa akin po, tamang sistema ng pag-ipon po ay dapat mag-ipon sa bangko. Ayan, yung tulad ng sinasabi natin. Kasi mas safe po doon ang pera natin. Plus, hindi pa natin magagastos. Kailangan lang po natin lagyan ng self-discipline. Yun nga lang po, hindi pa din natin maiwasan maggastos ito, lalo na sa oras ng pangangailangan. Lalong-lalo na kung para sa pamilya o mga anak. O yung kumbaga, hindi talaga maiwasan, lalo kasi emergency. So, kailangan itong gamitin muna. Ayan. Yeah. Meron pa. Tito Raymond Guzon Mission. Sabi niya, ang tamang sistema sa pag-iipon para sa akin ay may tinatawag na may disiplina sa sarili at may malinaw na pananaw dahil sa tao lang talaga ang may diskarte sa pag-iipon para sa future. Ayan. Sabi ni Tita Rose May Villamer, magkaroon ng magkakahiwalay na ipon para sa iba't ibang mga bagay at pangangailangan. So, yan yung nabanggit din natin kanina, yung paglalagay din ng label, kasi makakatulong din yan sa atin na ma-recognize kung para saan yung specific na pag-iipon na yun. Okay, so at saka yung sinasabi nating discipline, no? So, itong savings kasi, ito yung pag-iipon natin. So, nakakatulong kasi sa atin to para mag-develop ng habit natin. So, ito na nga yung habit of discipline. Kasi marami tayo dyan. Bakit discipline? Kasi marami tayong dapat i-consider para magawa yung bagay na yan. Yung bawa kanina, nasabi ni Tita na parang yung pag-ipon, instead na kumain ka ng magmatakaw ka sa pagkain na hindi mo naman kailangan. Ipon mo na lang. Something like that. Diba? So, yung napipigilan mo na yung sarili mo na hindi bilhin ng isang bagay na hindi mo naman kailangan. Yun. And also sa mga ka-hubs natin dyan, kung relate kayo doon or may mga ways na kayo sa pag-iipon, please continue to comment lang. Kasi ito naman ay mababasa natin. Kunwari tuloy, para pag nabasa ng ating mga ka-hubs na nanonood din, ay makarelate sila and also makapagbigay din sila ng insight para mabigyan tayo ng tips din kung paano yung paraan or ano yung way nila sa pag-iipon. Yan. And bago tayo siguro magpatuloy do sa ating usapin ngayong araw patungkol dito, ay bubunot muna tayo mga ka-hubs ng 5 happy winners. No, siguraduhin nyo lamang na gamit natin ang format
na ating binanggit kanina. So yung format na gagamitin nyo dyan sa comment section, ulitin natin, ay ang inyong SHC number, Space. your full name, Space. hashtag HTL Road to 21K, Space. your comment. Okay. So, Ayan. kumbaga, walang tama o maling sagot. Basta importante, meron kang komento na maaari nating mabunot mula, gamit-gamit lamang ang ating comment picker. So, bubunot na tayo ngayon ng 5 happy winners na maaaring manalo ng tig 100 pesos Ayan. each. Ayan. Oh, Comment comment picker, nandiyan picker. ba? Go! Ayan. So, Ayan. ulitin So, ko lang mga mga kahaps, na ito ay random po ha, na pinipili. So, ang mahalaga ay masunod po muna natin yung format and ito po ay randomly pipiliin. Pag lumabas po ang ating pangalan, kailangan namin itong i-verify kung tayo ay makakatanggap ng prize. Kasi mahalaga po, mga kahaps, masunod yung format, yung SHC number. Dapat tugma doon sa full name and yung format na pagkakasunod-sunod. Para maging fair naman tayo din doon sa ating mga kapwa negosyante na nanonood at sumasagot or sumusunod doon sa ating format na sinet. Ayan. Okay, so 5 ang ating bubunutin. So ikaw kahaps na nanonood ngayon, kung wala ka pa, nagtataka ka, ano yung sa mga happy na card number, makikita mo rin dyan actually sa mga kinokomento ng ating ibang mga kahaps. Kung wala ka pang ganyan, no, ay meron dyan registration link na nakapidget sa ating comment section. Ang gagawin mo lang is click that link para makapag-register at mabigyan ka namin ng samang happy na card number. Okay? Kasi pwede ka pa makahabol hanggang maya-maya ng kuonte, no? Kasi bago tayo magtapos, ay isasara na natin yung registration. Okay? Ayan. So may nabunot tayo. So ang nabunot natin ay yung Tita Girly Araneta Morco. Sabi niya ay magandang tanghali mga kahaps and also to Sir Lay and Sir Jeff. From nabunot din natin si Tita Jane Cleopa. Sabi niya para sa akin po ay tamang sistema ay ito yung nabanggit natin kanina, yung pag-iipon na dapat mag-ipon sa bangko kasi safe po ang pera, hindi pera natin plus hindi pa magagastos. Kumbaga ito yung nabanggit na rin natin sa insight kanina na napili. So nag-aantay na lamang tayo ng ilan? Dalawa. Pero meron, nabanggit na ba si Tita Mary Grace Lee? Ayan, nabunot din natin yan. So pag may sakit kasi need ibili muna ng gamot. So ito yung mga mabilis madukot na mga ipon. Ayan. Oo, di may iwasan. From Tita, nabunot din natin si Tita Chona Angel Madera. Sabi niya, magtabi ng pera para pag may emergency, para pag may emergency, may matudukot. Kailangan talaga din, bukod sa nag-iipon sa ating goal, pwede rin tayo mag-set ng ating emergency funds para ganun pa man, nag-iipon tayo pero hindi ito magagalaw pag kinailangan natin ng emergency. So dito mga ibang paraan naman din 'yon. So dito magse-set naman tayo ng pang-emergency funds natin. Yeah. Meron na lamang tayong inaantay na isang happy winner no na ating pupunutin mula sa ating comment picker. So yan, meron na ba? Yan. So mga kahaps, continue to comment lang dyan sa ating comment section kasi yan din ang ating gagamitin mamaya, no, na ating mga hashtag dyan. So gagamit din tayo ng ating comment picker at patuloy lang yan. So keep commenting lang dyan sa ibaba. Okay, habang tayo nag-aantay ng isa pang happy winner. Ayan, so habang nag-aantay tayo ng ng isa pang happy winner, mga kahaps, please continue to share yung ating Happy Noy TV Live sa mga pages, sa mga groups na inyong alam na pwedeng makatulong sa ating mga kapwa negosyante para mabigyan din sila ng idea kung paano nila ma-reach or maaabot ang kanilang goal base dito sa ating pinag-uusapan. Yes, bagong banggatin yung isang happy winner natin, last happy winner natin yung kalima, ay shoutout muna kay Tita Janice Garganta. Hello, good afternoon. Tita Maylene, Javier, Tito Vallejo, Lon, ayan, Tito Raymond, Tita Margie, Tita Mon, Shaliva, Joanna Maraya. Hello, good afternoon. Tita Rosa May Villamer. Okay. Ayan, happy viewing po. Ayan, so may nabunot na tayo, Lay, na last para sa ating part ngayon ay si Tita Marlene Castro de la Cruz. Sabi niya, ilagay sa alkansya para sigurado di magagalaw or ibangko. Ayan. So,
Ayan, so mga ka-hubs, so please continue your commenting your inyong mga insights para dito sa ating topic for today. Ito ay mahalaga para sa amin and para sa mga kapwa natin negosyante na nanonood na mabigyan din sila ng idea. Kumbaga ito naman hindi lang namin tinatanong talaga. Ito ay para rin makatulong do sa mga ka-hubs natin na gusto mag-ipon, gusto maggawa ng sarili nilang goal pero nahihirapan sila kung paano ito makamit. Ayan. So continuation tayo doon sa ating discussion for today na binabasa natin yung mga mga comments ng ating mga ka-hubs ng ating mga nakaraang episode. So sabi naman din ni Tita Doris Capiral, sabi niya ay mag-ipon kahit pa konti-konti. Pag pinagsama-sama, malaking tulong na yan. Di naman kailangan na nasa malaki agad magsimula. Ang mahalaga ay ma-build ang habit ng pagtatabi para sa ipon. Ayan, ito na nga yung binabanggit din ni Lay nung mga nakarang episode. Ito ba pag nag-continue tayo kasi dito, pag nagawa natin ito yung habit, ito hindi natin napapansin na ay everyday ginagawa ko. Kumbaga dito nakakaipon talaga tayo kasi yung habit ay na-build na natin. So mahalaga yung consistency dito sa ating pag-iipon sa ating or pag-iipon para sa ating mga naisip na goal. Yun. Siguro ang gusto ko i-point dito na maganda na banggit ni Tita Doris ay yung it doesn't matter kung gaano kalaki yung pag-uumpisa natin sa pag-iipon. Kasi eventually naman yan, syempre lahat naman nag-uumpisa sa wala, nag-uumpisa sa maliit, and eventually lumalaki. So parang anong tawag natin, hindi natin namamalayang lumalaki, di ba? So actually yung mga ganyan, siguro ang masasabi ko lang dito, parang hindi natin namamalaya in terms of hindi namamalaya. Pero kasi tayo mga ka-hubs na tinatawag na, I don't know kung kayo gumagawa rin nun. Kasi ako personally, may mga ganun akong kaartihan. Pero parang mga untouchable accounts. So, yung tipong, hindi siya for emergency, hindi siya specifically for savings or whatever. Basta hindi ko na siya ginagalaw. Pero, naglalagay ng laman. And eventually, hindi ko alam kung hanggang magkano yung ipon. Yun, isa rin yung maaari natin sabihin na klase ng sistema na pwede natin gawin sa pag-ipon, yung pagkakaroon ng ganito, yung parang kumbaga parang nagbukas ka ng isang account sa bangko na binuksan mo lang siya para maglagay lang na maglagay. Maglaman lang. Pero hindi mo iniisip na maglaman lang, pero hindi mo iniisip na gagamitin mo yun para sa ganito, gagamitin ko yun para sa ganyan. Nilagay ko na yun para in the future, meron akong magagamit. So parang ganon. Parang siyang parang mga time deposit pero pero yun, parang mga ganon. Kayo naman sa bahay, kung hindi naman natin afford din na magbukas sa bangko, diba? Kasi meron namang mga applications, mobile applications na pwede natin gawin, yung mga savings na savings mobile application na para daily halimbawa, bubuksan ko yung app na yun. Maglalagay ako ng 50 pesos. Hindi ko nakikita yun kasi ang makikita ko sa mismong app ko yung mismong laman lang, yung laman ng wallet. Pero yung savings, nakatago. Let's click ko pa yung isang button para makita pa yung savings. So parang mga ganun. Pero kung hidden account na parang ayaw mo ipaalam sa iba, na ikaw lang nakakaalam. Something like that, na pwede nyo rin ilagay sa sistema, klase na sistema ng inyong pag-iipon. Ayan, so insight niya from Tita Mary Ann Boncodog. Sabi ni Tita ay kahit na maliit na halaga, ang importante ay may naitatabi ka upang sa kagipitan may magagamit ka. Parang tula yun magkaka-rhyme. So ito nga yun nga sinasabi Tita, mahalaga na regardless of the amount, regardless kung gaano kalaki or kaliit, as long as nag-iipon ka and you do the habit, ito magko-continue lang hanggang makakaipon ka na talaga. And eventually, pag dumating yung kailangan na gagamitin natin yung pera, emergency, mga oras ng emergency, meron tayong matutupon. Yun. Banggit ko kanina yung mga mobile app na pag-save na hindi mo na mamalayan, no? Kayo mga ka-hubs na nanonood ngayon, meron ba kayong mga ginagamit na mga mobile application din na nakakatulong sa inyong ma-monitor? Hindi naman ma-monitor, makatulong sa inyo makapag-info online
no, na para mas safe yung inyong pera. I-comment nyo nga yan dyan sa ibaba. Syempre gamit yung ating format. Okay, at sabi rin naman ni Tita Janice Garganta, sabi niya magtabi ng sapat na pera upang hindi ito magalaw at disiplina sa sarili. Ayan, ganun din si Tita Connie de Guzman na sabi niya kung ikaw naman ay may tindahan, araw-araw ka magtabi kahit pa piso-piso, makaipon ka rin habang tumatagal, dadami rin ang iyong ipon. Ayan. Yan. Kay Tito Lon Vallejo, o Lejam kasi Vallejo, ang sabi niya ay yung maliit na ipon, i-invest. Kahit maliit ang kitain, importante natubo araw-araw. Yung kanya naman kay Tito yung pag nakaipon ka, try mong i-invest para ito naman parang halaman na kahit pa konti-konti, in the end of the day, tumutubo yung iyong iniipon. Wow, nice. So sabi nga 'di ba ni Tita na parang sabi ni Tita Connie kanina na kahit parang papiso-piso nga lang mula sa tindahan mo o pagtatabi nun, 'di ba? Ay maaaring makatulong sa iyo ng malaki in the future. Ayan, sabi ni Tita Girly Morco, I use this Cartec app para makaipon, which is pwede mong iset ang goal na hangad ko and yung amount na need kong ipunin. Ayan. Ito sabi naman din ni Tita LV Mones, sabi niya sa G-Save po ng Gcash po. Yan sir, ayan, meron din savings po at saka Pag-ibig M2, sabi ni Tita Roma Tijero. Ayan, maraming way talaga mga kahaps. I-comment nyo lang or after neto i-share nyo rin sa inyong mga Facebook friends. Malay nyo mai-comment sila na ginagamit nilang mga app na pwede nating masubukang gamitin sa para dito in a way makatulong sa ating pag-iipon. Kung ikaw ay meron kang alkansya, why not try mo na rin yung mag-online na ipon kasi para at least dalawa yung iyong iniipon. Pwede mong eventually ilagay doon or kung ano man paraan mo para mas makaipon din sa iyong, para ma-achieve ang iyong mga goals. At saka actually pinag-uusapan natin ngayon yung parang ipon na So kumbaga, yung main source natin dito sa ating ipon ay yung ating tindahan mainly. Diba? Na hindi necessarily pang piso-piso yung ating itinatabi or more than that. Pero after natin makasave muna doon sa perang galing sa tindahan, the question is, ano ang gagawin natin doon? So, nakakatuwa kasi may mga kahaps tayo na nagbabanggit dito ng mga iba't ibang klase ng parang investment or kind of savings na banggit ni Tita Roma Tijero, Pag-ibig M2. So, sorry, ko na kasi para at least, di ba, yung mga, may mga, para mga sa pag-ipon, kung halimbawa meron na tayong enough na ipon, or not necessarily not enough, meron kasi mga short-term investment. Ito yung nabanggit niya, M2, na parang every month you have to, tumikulog lang 500 pesos, or meron lang siyang fixed term na parang 5 years. Alam ko yan medyo 5 years, ganyan. So yung mga kahaps natin din na kung may mga ipon sa kanilang mga tindahan at tapos nakalagay lang sa bangko, maybe they can consider itong option na to na para at least for after 5 years they can get something na mas malaki kasi tapos mas malaki rin yung interest and rate, ganyan. So, ayan. So, next naman ay yung comment ni Tito or Tita Sam Ramos. Sabi niya, unahin ang kailangan bago ang kagustuhan. Ayan. Maging wais sa paggastos para di natin nasasagad ang kinikita at magkaroon tayo ng budget para sa ipon. Kumbaga, ito naman, maire-relate natin sa mga episode natin last year. Kumbaga, needs versus wants. Kung ito naman, parang semi ganun na rin, pero dito kasi parang yung instead na kung itong bagay ba ito, kailangan ko ba talaga or kagustuhan ko lang. So, that way, if masiset natin, ma-identify natin yon na ito naman pala, kahit mabubuhay ako or kaya ko kahit wala, yung halaga na yon ay pwede nyo nang ilaman doon sa inyong bilang savings, bilang dagdag ipon na rin. No? Kumbaga, mahalaga rin ma-identify yung dalawang iyon din para syempre mas makatulong doon sa ating goal na makapag-save at makapag-ipon so para sa ating mga pinapangarap na halimbawa, example nga natin kahapon ay yung ref na ginugusto. Sabi ito, siguro ang ko dito kay Tita Sam Ramos, yung unahin ang kailangan bago ang kagustuhan. Siguro para ito, I'll give you a parang concrete example for this mga kahaps. So, yung mga online shopping app,
like Yun. Lazada, like Shop. Ako, biktima ako ng mga ganyan. Fake, Relate. isa relate sa din. natutunan ko sa paggamit ng mga ganyang online app, yung kanyang service, is dapat kailangan nating pag-isipan muna before we order. Ano yung time frame ng pag-iisip? Ako usually, nagtatagal yung pag-iisip ko kung kailangan ko siya o hindi. Lalo na ngayong 2021. Kasi last year, sobrang ako na parang, ay baka kailangan ko to. Ay, kailangan ko to. Yan. Pero then, pag na-receive ko na yung parcel, parang wala, naka-stock lang siya. I mean, hindi ko naman siya nagagamit. Ganyan. So parang, I just realized ngayon taon, parang kailangan mong magbigay ng window time to think about it before before making an order, 'di ba? So ako 2 days, 3 days ang inaano ko. So kumbaga halimbawa, feeling ko kailangan ko ng kurtina, o order ba? Yan, tapos so, gabi usually gabi yan nangyayari mga ka-hubs, 'di ba? Aminin niyo yan. Kasi gabi nagkakaroon ng time. Wala pag may maraming libreng time. Tapos pag nakita ko na parang ay mukhang maganda yung cortina, gusto kong bilhin, tapos naka-save pa ganyan. Pero hindi ko parang i-close ko yung app. Ganyan. So aantayin ko muna 1 araw, 2 araw, 3 araw. Tapos pag nakalimutan ko na yun, for me that only means hindi ko siya talaga kailangan. Gets? Kasi pag sinabi mo kailangan, so parang ito yung mga daily needs mo di ba? Na kailangan mo talaga. Di ba? Kasi kayo mga kas, kung ganun, may mga ganun din ba kayo mga experience, pwede mo yan dyan i-share dyan sa ating comment section. Kasi ito nga yung pinag-usapan natin, yung sistema ng ating pag-ipon. Kasi paano ka rin naman magkakaroon ng chance makapag-ipon kung mga ganitong habit natin ay hindi natin maiiwasan o hindi natin maitatama. Yes. So, kumbaga lagyan ng window time kasi ito naman is, yun nga, sabi parang nabasa ko rin yan sa isang study na kapag ito ay naiisip mo pa pagdating ng certain time na sinet mo, more likely kailangan mo talaga ito at pwede mo nang bilhin. Ayan. So, sabi nga ni Tita Rose May Villamer, ayan, siguraduhin na saan ba to? Tita Rose May Villamer, sabi niya, siguraduhin na mapalitan ng mga nabawas o nakukuha sa naiipon upang hindi ito tuluyang mawala o maubos. Kumbaga parang ito naman yung sinabi dito ay parang utang. Inutang mo yung ipon mo. So dito dapat kung sakali man na mabawasan, dapat parang replenishment. Parang nag-set siya ng pinaka-main na ipon, like, for example 10,000. Kung kukuha siya doon ng pakonti-konti, kailangan niyang ibalik para buo pa rin siya. Yan. From Tita Margie Robles, sabi niya, mahalaga ang unahin ng ipon. Nang sa gayon, hindi na natin maggalaw ang halaga na nakalaan para sa ipon. Tandaan, unang bayaran ang sarili, savings, bago mo bayaran ng iba, gastos. Ayan, savings muna kumbaga kay Tita Margie Robles. Which is yun yung yung sinasabi nating sistema or principle na maaari natin gawin, at yun talaga yung halos talagang ginagawa na kapag meron kang income or meron kang na perang dumating sa'yo, ang una mong ibabawas talaga is yung magtatabi ka ng portion para sa savings, and then yung matitira is yung expenses mo, yung panggastos mo. Okay, so income minus savings equals gastos. Yun yung parang main formula ng principle na ginagawa natin sa savings. Ayan. From sharer natin na si Tita Nonalyn Ilo, sabi niya, kailangan lagi unahin ang mga pangangailangan pang araw-araw. Saka na lang yung mga bagay na di naman pwede bilhin, iwas gastos. So, umulit ba kayo hindi naman kailangan bilhin ang sinasabi ni Tita Nonalyn Ilo? Hindi, tsaka siguro, yung mga ka-hubs natin, ito yung unahin kailangan bago ang kagustuhan. For sure, ito yung madalas nating na-experience kapag tayo lumalabas o namimili sa palengke, sa mga grocery store. So, may mga bagay, halimbawa sa palengke, namimili ka ng mga paninda mo. Yung mga bagay na pagpunta mo doon sa palengke, okay, nabili ko ito yung ganyan. Pero may makikita ka, for example, na mga laruan, damit pang bata, depende bigla mo naalala yung apo mo. So parang, ay,
Feeling ko to. O kaya naman namili ka, pumunta ka sa grocery store, bigla ka nakakita ng isang masarap na siomai, nagutom Oo. ka kasi hindi ka kumain sa bahay. Ayan. Alam mo yun? Ayan. So, Relate. ngayon. Isa yun na parang ako ginagawa. Ito lagi, ewan ko nakwento ko na rin yata ito sa inyo. Oo, Sa parang kapag maalis ako ng bahay, I make sure na kumakain ako kasi Busog ayoko muna. matempt Oo. na bumili ng pagkain sa labas. Kasi pag Yes. the more na gutom ka sa labas, the more na bibili ka ng makikita mong masarap na pagkain o natatakam kang pagkain. Oo. So yung mga gano'n Ayan. na habit mga kaos Mm. na maaari nating pag-isipan at ilagay natin or isama natin do sa sistemang bubuin natin pang personal. Okay? Yes, ayan. So, from next naman is kay Tita Julieta Tuico. So, ito ay isa rin sa nakita natin or napili nating comment mula do sa ating mga previous episodes. Sabi niya ay kahit may goal, kung walang aksyon, nga. Ayan. Simulan mo na gawin ang mga plano at huwag na ipagpabukas pa kasi may sistema kang na-identify pero di mo ito sisimulang gawin, di ka uusan. I agree. Parang kumbaga, isa na rin yan sa turo ko sa sarili ko na, ayun nga, oo, naisip mo. May plano ka na. Ayan, naisip mo na, nasabi mo na sa sarili mo, pero kailan mo ba gagawin or kailan mo ba balak i-implement? Kasi ayun nga, naisip mo na, kumbaga na-drawing mo na sa iyong isipan na ay, gusto ko mag-ipon. Ayun, balik ako sa example, good example natin last episode na gusto ko magkaroon ng ref. Ayan, naisip ko na, o sige, bala ko bukas, magtatabi ako, ganito, ganyan, para hindi na ako kakain ng ganito, para makapag-ipon ako. Pero kung itong gagawin mo, bukas ko na lang gagawin. Tapos kung kamating kinabukasan, bukas ulit. So, dito na-adjust hanggang sa dumating yung panahon na ay, hindi na ako nakapag-ipon. Kailan ko kaya ulit uumpisahan? Kumbaga dito, if ever na mag-isip tayo sana na kung kaya na natin umpisahan as soon as possible, kasi ito naman, nakadepende pa rin sa sitwasyon natin. So dito, kung kaya na natin maumpisahan as soon as possible, pwede na natin itong umpisahan para ma-practice na rin natin yung habit ng ating mga ginagawa like savings, sa mga discipline sa atin, mas maaga natin maumpisahan, mas mabilis natin ma-achieve yung ating mga goals. So mahalaga yung action or yung act na gagawin natin kapag may naisip tayong mga bagay or mga goals. Yeah, sabi nga niya in short, parang action speaks louder than words. Yes. Oo naman. So, ayan. So, sabi nga ni Tita Vianel Selaznog Gonzales, more like ni Gonzales to. So, sabi niya, ang tamang pag-iipon ay dapat sigurado ka. May tamang paglalaanan, bakit mo ito iniipon? Kapos man o hindi, labas ang ipon ko sa anumang budget mo sa pang-araw-araw. I agree. Kumbaga dito kumbaga ito nga discipline. So, kung disiplina mo na, sinasabi mo sa sarili mo, maglalagay ako ng at least, sabihin natin, example, 20 pesos sa aking alkansya or sa aking bangko, maglalaman ako. So dito, make sure na itong disiplina to ay gagawin pa rin natin kinabukasan kahit na anong mangyari. Kasi ito ay pinapractice nga natin yung discipline. Ayan. Sabi ni Tita Margie Robles, ayan, sabi niya, ang epektibong pag-iipon ay nagsisimula sa sariling disiplina at willingness na simulan ito. Yes. Oo. Ayan, so ito mga kahaps, itong binanggit namin na 5 na mula sa ating mga kahaps din na nanood at nag-comment sa mga nung ating previous episode, ito ay ilan lang sa mga paraan or mga sistema na ginagawa ng ating mga kahaps na pwede nating umpisahan or masubukan. So dito naman, hindi naman necessarily kailangan sundin natin ito kasi nabanggit nga namin na ito ay nagdedepende, nag-iiba-iba, depende dun sa sitwasyon ng mga kahaps natin na makaka-experience ng mga goals na ito or mga sistema na ito. Yan. From Tita, sabi nga Tita Espelita Padron, sabi ni Tita Lina, magdagdag pa ng source of income para madagdagan din ang ipon.
Yun. Actually, to sum up yung ating mga napag-usapan patungkol dito sa yung sistema ng pag-ipon, mga kahaps, no? So, siguro iwanan na lang kayo ng mga ilang pointers, no? Kasi tulad na nabanggit natin kanina, in terms of how we manage our savings systematically, number one, nabanggit natin na parang magsisimula yan sa ating sarili. Diba? So, we have to create or develop our own system of pag-ipon. Yung pag-ipon, diba? Kung nyo doon. Yan. So, parang pag sinabi nating sistema, for example, anong klaseng pag-iipon ang gusto mo? Gusto mo ba mag-ipon sa alkansya? Gusto mo ba mag-ipon na meron kang ATM account? Gusto mo ba mag-ipon na passbook lang? I mean, it's up to you. Yes. No, perhaps, so anong gusto mong sistema ang nais mong mabuo sa klase ng pag-iipon na gusto mong maabot para sa goal mo. Second, siguro yung ating iiwanan is yung diversify your money. Ito, huling nabanggit ni Tita Lina na parang when say diversify your money, parang create other sources of income. So ngayon, meron tayong tindahan, ano pa yung maaari nating gawin, no, na mga ibang negosyo or serbisyo, produkto na maaari nating i-alok sa ating mga tindahan upang kahit papaano ay makadagdag ito sa ating pag-iipon and eventually makatulong sa ating goal. Third, yung in terms of decision making. When we decide siguro of something, we need to remember that decision making is always a risk. So, kumbaga unless hindi mo talaga gagawin, wala. Sa huli ang pagsisisi, kumbaga ika nga. So, regardless kung yes or no yan, tama man yung mali, lagi sa negosyo natin sa pagtitindahan, ang pagdedesisyon ay laging may risk yan. So, maaaring sa decision mo magkaroon ng savings account or magkaroon o pagkakaroon ng produkto ay maaaring makatulong sa negosyo, maaaring hindi, baka dahil may competition. Ang overall, what I mean is, pag nagde-decision tayo, huwag tayong don't regret on it. Kasi laging meron niyang, kumbaga, eventually na merong magandang mangyayari sa atin eventually. Ayan. Fourth, consistency. No? Consistency is the key, tulad na natin binabanggit, to build yung itong habit natin sa pag-iipon na ngayong araw kaya natin, pero the next day hindi na. So, huwag na tayo magplano. I mean, sinasabi ko lang yung totoo. I mean, I'm just being realistic lang, guys, no? Mga kahabs, na parang kung hindi lang din natin kayang gawin ang isang bagay na nating iniisip, natin ngayon mag-aaksaya lang tayo ng oras. Okay? So, always remember that consistency is the key kapag sa ganito, halimbawa sa pag-iipon. No? And then last, of course, ito yung hindi dapat mawawala, yung action na nabanggit din na kanina ni Tita Julieta na lahat ng planong yan, and nabanggit natin yung mga last episode, no, na lahat ng yan, kahit gaano kalinaw yung pagpaplano na yan, kahit gaano kaganda yung sistema yan, kahit gaano kaganda yung ating mga isinulat, ay walang mangyayari dyan kung lahat ng yan ay drawing. Okay? At hindi natin na-actionan para mangyari yan at ma-reach natin yung goal na gusto nating inaasa ngayong taon na ito. Okay, so yun mga kahaps. Ayun, thank you very much sa mga ating mga kahaps na nag-comment na kanilang mga insight. And also, please continue pa yung pagko-comment. Please don't forget na rin na if ever itag ninyo na ang inyong mga FB friends na gusto nyong tulungan sa kanilang mga goals, sa kanilang mga savings, ay please continue na i-share ang ating Happy Night TV Live sa mga pages and sa mga groups para kung sakasakali ay babasa nila ito. And kung sakali naman na siyempre close naman tayo, itag yun na rin sila dito sa ating Facebook para kung sakali pwede na natin mabasa ang kanilang mga insight kung sakaling sila ay magpo-comment. Yun! And okay, so mga kahaps, dahil dyan ay puputulin muna natin o patitigil muna natin bansamantala ang ating registration. Registration. No? So, pero maya-maya po pwede kayo mag-register gamit ang link dyan sa ibaba na naka-pin o kaya mag-send message kayo sa mismong Happy Noy page. Okay? So ngayon, mga kahaps, ay bubunot tayo bilang panghuling bahagi, ay bubunot tayo ng 5 happy winners gamit ang ating comment picker dyan sa ating comment section. Importante sa pagko-comment natin, ulitin natin, ang format na dapat natin gagamitin ay ang yung SHC number, space, your full name, space, #HTL Road to 21K, space, your comment. Okay, so yan, I think yung mga kahaps natin dyan, nag-aantay na kay comment picker para bumunot ng 5 happy winners na magkakaroon din ng tsansa na manalo ng tig 100 pesos each. Okay. Ayan. So, habang nag-aantay na tayo, comment picker,
go! Ayan, so ulitin ko yung mga sinabi ko kanina mga Kaps, no? So if ever po na makita ninyo yung inyong pangalan dito sa ating comment picker, ay kailangan po namin itong i-verify kung ito ay nakasunod sa tamang format na binanggit ni Lay kanina. So ito ay paraan natin para maging fair doon tayo sa ating mga kapwa negosyante or mga kapwa kahaps na nanonood na nag-comment at sumagot ng nasa tamang format. Ayan. So kaya ako naman kung nabanggit nila kanina, kung wala pa kayong SHC number, ay after ng ating episode ay pwede na kayong nyo nang i-continue ang inyong registration para makareceive na kayo ng SHC number. And also doon sa ating mga kabisig friends, ayan, kung wala pa kayong SHC number, ay continue nyo lang yung mga link na aming ibinigay sa inyo para magkaroon na kayo ng kabisig SHC number. Ayan. Okay, aba nag-aantay tayo ng 5 happy winners, no, mga kahaps. Diyan sa ating comment picker ay shoutout muna tayo kila Tita Amarili. Hi po. Kila Tita Vianel. Zelasnog. Hi po. Tita Lon. Shoutout po. Mila Flor Veluz. Ayan. At kay Tita Mean Milian Palcuto. Happy viewing. Good afternoon po sa inyong lahat. Ayan, happy viewing din po kay Tita Melrose Candelaria Saison. Ayan, so sabi niya ay comment picker, hi! Bati tayo. Ayan, so dito, kinakausap na natin mga kahaps natin yung comment picker para maging mabait sa kanila. So ulitin ko lang mga kahaps ito ay random naman. So ito man ay fair na mabubunot sa ating, fair na mabubunot, may chance kayong mabunot. Ayan. Yan, so meron na tayo nabunot, I think, 2. Oo. Ayan. So, nabunot natin si Tita Maria Melinda David. So, sabi niya ay mag-ipon ng pera para sa kinabukasan ng ating pamilya dahil hindi consistent ang ating income. So, kumbaga dito sinasabi dito, may income ka, pero please try to save pa rin. Ayan. Mm-hmm. Ayan, habang nag-aantay tayo ng iba pa, shoutout muna, good afternoon, Tita Merlene Noveno, ayan, Tita Joanna, Tita Margie Robles, Tita Rose May Villamer, Tita Lilibet Darunay. Ayan, so may nabunot tayong isa Lay, si Tita Jennifer. So yun nga lang, nagkamali siya ng format dito sa ating. Ang ginawa niya ay SHC number, yung hashtag, then saka yung name. So ayun, ulitin lang na yung mga caps. Mahalaga po na masunod sana natin yung format na sinet para maging fair din po tayo sa ating mga kapwa negosyante. Yes, hello, good afternoon din po, Tita Catherine Sika, Tita Rose May, Tita Maylene, Tita Che. Hello, good afternoon po sa inyo, kayla Tita Lina, Tita Vianel, at Tita Annabel Salvido. Ayan, good afternoon. Ayan, may nabunot ulit tayo from ating comment picker, Tita Monch Seliva. So, Tita Joanna Marayag to. Sabi niya, I'm hoping and praying to win, please. Ayan, need po magpalista ng ipon para may magamit po kami lalo na pag may emergency. Ayan, so halos kadalasan sa mga kapwa natin nag-iipon sila, bukod sa goal is yung emergency. Ayan, for verification na rin po kaya Tita Monch Seliva. Ayan, meron pa from Tita Catherine Sikat. Ayan, sasabi niya ay magandang hapon po mga kahaps. Ayun. Ayan, Tita meron pa si Tita Alma Nonog. Ayan. Watching from La Union. And then yung last nating happy winner, nagkukumpleto sa 5. Ayan. Ay si Tita Chona. Pero hindi. Naulit si Tita Chona. Oo. Yes. So bunot pa tayo ng isa. Yan mga kahaps. So mga kahaps so ito naman ay yung ating pagpapa-comment ay hindi lang po para tayo ay manalo. Ito ay mahalaga na i-share natin yung ating mga experiences, mga idea doon para sa ating topic. Kasi ito naman hindi lang tayo ang nagbabasa ng ating mga topic, kundi nababasa rin ito ng ating mga kapwa negosyante na naghahanap or nag-iisip ng mga bagong idea para sa pag-iipon nila, para sa kanila ding mga negosyo. So please continue your comment dito sa ating comment section. Ayan. Yes, and also sa mga kahaps natin, no, habang nag-aantay tayo ng isa nating happy winner, ay if hindi pa kayo member ng ating official Facebook
group ng Happy Noy ay maaari kayong mag-join dyan. Naka-pin lang yan dito sa ating Happy Noy page. Ang dalawang official Facebook group natin ay ang Sari-Sari Store Kumikita Ka Ba Facebook group and Samahang Happy Noy. Okay? Dahil mga members natin dyan ay mga kapwa nyo rin, mga negosyante. Ayan. Ayan, so may isa tayong nabunot, si Tita Hazel Love Sulatan. Ayan, so I think for verification na rin yata siya. Ayan, so dito kayo kasi mga kaps, so ito, dino-double check lang po talaga namin kasi syempre, we want na fair din naman ito sa ating mga kapwa negosyante na nagko-comment and sumusunod doon sa tamang forma. So kaya ito ay may nangyayaring verification para yung mga comment niyo ay bukod sa nakatulong na sa ating mga kapwa negosyante, may chance din talaga kayong manalo ng ating munting halaga. Ayan. Sige. So yan mga kahaps, I think tapos na tayo. Hindi, meron pang isa tayong nabunot. Nahuli? Si Tita Roma Tejero. Ayan, sabi niya, daily basis po ang pag-iipon ko. Ayan. At nagdadagdag ng item na paninda para dagdagan din ng income every day. Oo. Sobra tayo ng isa kasi nakita na tulad na sinabi natin, it's real time at nakikita yun yan. Just, mamaya sabihin sa atin, sabihin nung kaps na napunta ulit, hala, ba't napunot ako tapos hindi ako binanggit? So mabuti na ako, yan, syempre nabunot natin, na-draw natin at valid naman, no, ay i-announce natin lahat ng happy winners na yan, mas ma-validate natin lahat ng mga pangalan na yan bago tayo magtapos. At bago tayo magtapos, yes, syempre, maaari kayo mag-register ngayon, no? Simula ngayon, sa ating pin registration link na nakapin dyan sa ating comment section or mag-send kayo ng message sa Happy Noy Facebook page. Okay. Ayan, habang nag-verify tayo, Lay, no, basahin lang natin yung mga insights sa ating mga kahaps na nagko-continue mag-comment. Ayan, mula kay Tita Helen Moico, ayan, happy viewing po Tita Helen. Sabi niya ay magandang tanghali po mga kahaps and Sir Jeff and Sir Lay. Araw-araw po nag-save ako ng 100 pesos. Hindi ko yun binabawasan, kaya yun, nakabili ako ng Taxical. Wow! Tapos nakita ko service yan namin sa pagtitinda. Ang laki. Sipin mo, 100 pesos tapos nakaipon na ng yung Taxical mga kasos, more likely service na tricycle. Ito yung ginagamit ni Tita ay para doon sa kanila pagtitinda para pag magde-deliver. Ayan. Mula kay Tita Cha, hi, good afternoon Tita Cha. Sabi niya, forced savings is the best, proven effective. O kasi ano yan pag sinabi yung forced savings talagang kailangan mo hindi mo kailangan ng ng motivation kaya sarili mo kalaban mo, no? Kailangan mo i-force yung sarili mo na maglagay ng laman doon sa iyong savings. Ayan. Tita Tessa, look, pa-shout out po. Sir, hi, good afternoon, Tita Tess. Ayan. Ito yung mga natin, mga unang kalaman batch 1 graduates. Hello, good afternoon sa inyo lahat. At yung mga unang kalaman currently na members natin sa ating batch 2. Hello, good afternoon po sa inyong lahat. Ayan. So, kaya mga kahaps, please continue to share and like dito sa ating Happy Noy Facebook page para kung sakali every time na meron tayong Happy Noy TV live episode ay lagi kang notified and updated. Kaya naman, abangan din natin yung mga susunod pang episode this coming Tuesdays and Thursday. Kala ko nagbago, hindi naman pala. Tuesdays and Thursdays, 1 p.m. dito pa rin sa ating Happy Noy Facebook page. Ayan. So ito ay bine-verify lang natin mga kahaps kung sino-sino yung mga nanalo para sa ating mga pa-premyo for today. Kaya naman, if ever na mahalaga na simula pa lang mula ating pagbubukas ng ating Happy Noy TV Live hanggang matapos ito ay mahalaga na nakatutok tayo kasi di nyo alam kung kailan tayo biglang magpapaanas o magpapalaro. Malay nyo, next ating mga susunod nating palaro ay isa ka na sa ating happy winner. Ayan, I think nandito na yung ating 10 happy winners, no? So bago natin banggitin yung mga sila ay hindi lang 10, 11 actually. Bago natin banggitin sila ay don't forget mga kahaps na i-like ang ating Facebook page, no, para ma-reach natin ang ating HTL Road to 21K this year, and also follow us para at least ma-update tayo
sa ating ma-notify tayo sa ating mga ganap dito sa ating Facebook page and also sa ating YouTube account, no, sa Happy Noy TV. Pwede kayo mag-subscribe dyan dahil yung ating mga episodes dito sa Happy Noy TV Live ay doon natin ina-upload. Ayan. So i-announce na natin sa ating mga kahaps kung sino-sino yung mga ating happy winners for the episode for today. Ayan, so congratulations po sa ating mga kahaps. Ang sina Tita Jodarin Fanilian, Tita Kathleen Ortega, Mary Joy Gadian, Tita Mary Grace Lee, Girly Morco, Tita Jeneline Cleopas, and Tita Chona Angel Madera. Ayan, congratulations din po. Good afternoon kila Tita congratulations. Okay, kila Tita Marilyn de la Cruz, Maria Melinda David, Joanna Marayag, Catherine Sikat, Alma Umawan, Hazel Sulatan, and Maria Roma Tijero. So lahat po kayo, yung ating mga nabanggit na pangalan, ay makakatanggap ng tag 100 pesos each, cash or directly sa inyong mga GCash account. Okay. Ayan, so and also dahil si Tita Maria Victoria, syempre di mahuhuli yan dahil sa kanya nang galing or napili natin yung topic niya na suggested topic niya ng ating nakaraang episode. So, congratulations din Tita Maria Victoria. Makaka-receive ka rin ng ating special gift na nagkakalagang 150 pesos. So, to claim your prize mga kahaps, please wait lang po na mag-message sa inyong ating Happy Noy team para kung sakasakali ay mabigyan kayo ng instruction kung paano ninyo matatanggap ang inyong mga prizes. Yeah. Yes, yun lamang po mga kahabs at maraming salamat po sa inyong pagtutok ngayong linggong ito, no? So abangan nyo kami muli next week, Jeff. Yes, next week this coming Tuesday, 1 PM pa rin. So dito pa rin sa ating Happy Noy Facebook page. So bago magtapos ang lahat mga kahabs, ako po si Jeff. At ako naman po si Lane. So see you next episode this coming Tuesday mga kahabs, 1 PM. Paalam!